tanghali, no? Dito tayo ngayon sa Popeyes. Sa mga Arcovia, no? Sa Pasig, sa Ugong Pasig to, no? Nasubukan ko na ito kumain ng nakaraan. Bali, kung ikukumpara ko talaga sa makikirala sa Jollibee at sa McDonald's. Para sa akin, mas masarap yung lasa ng Popeyes, no? Saka, tinaman nyo naman yung price niya, napakarami. Dito tayo, no? Ako nagtatrabaho sa may kabila. So ito, yan. Ngayon para doon sa sa mga gusto mag-try dito sa Popeyes, in-encourage ko kayo na subukan itong product na ito. Ano nila rito kasi para sa akin masarap talaga siya. Tapos, yan, lalaki ng tawag dito. Ang manok niya. Yung gravy, malasa yan. Nasubukan ko na yan. Yung lemonade nila, panalo. Halos, isa-isa yung kung papractice na kainin yung dito. Bali, shoutout nga pala dyan sa lahat ng mga kamag-anak ko. No? Kay Remedy Regulasyon, Aquino Nation, no? Na nandyan dyan sa Miami. Kay Soliel. Kay Soliel, Soul River, yung anak niya na super marvelous na isa sa magiging successful artist no, sa hinaharap. Sikat ka rito sa Pilipinas kasi pagpatuloy mo lang yung talent mo. Ayun yung Arcovia. Yan yung landmark. Yan. Start na natin kayo ng pagkain. Natin na natin kung paano sa kasulit. Mahusay ito. Pero para sa akin mas masarap isaw-saw ko dito eh. Kaya lang ha, tagal ka na doon sa mga kumakain dyan. Pasintabi lang ako no. Sabi, nag-originate daw to sa Louisiana. Pero hindi ko pa na-double search, no? Kung talagang totoo nga na galing Louisiana ang originated ng Popeyes. Kaya magkakamay lang ako. Kasi pumipilas ako ng consistent yung taste. Yung una ko nalasahan itong spicy kasi dalawa pinili ko sa regular at spicy. Yung spicy, yung una ko ito natikman, gano'n na gano'n pa rin, hindi nagbago. Kaya pag sinasaw mo sa may gabi. Talagang mungo. Hindi mo kung gaano kalaki yan. Juicy I recommend talaga 5-star itong rating. G's. Siguro kung gutom na gutom ako pag tapos umakirik sa EEI ng scaffold, sabay gutom ka nung simula umaga hanggang sa kakain ka ng gabi. Super. Grabe, consistent talaga to. Hindi mo sasawa kumain dito. Masarap. So, unlimited yung ano rito, no, yung baby.
Kasi meron ako na experience dati. Pag may additional ka na craving, babae ka ng 10 pesos or 20 pesos. Pero dito hindi. Ano, gano'ng karami yung price sila, oh. Gusto siya sa ano? Gravy. Pero, may kasama siyang ano eh. Yan. Lagi ganyan. Dalawa. Iba, nagtitipid sila sa ketchup. Ito, dalawa kaagad. Mamay ka na lang Jollibee, tsaka mag-download ka. Sa inyo, isang piraso lang, sa kanila dalawa. Di ba? Oo. Panis. Sana, no? Kasama ko ulit yung mga anak ko. Shoutout nga pala sa anak ko kay Hamulin Regulasyon, no? Saka kay Rain Hamulin Regulasyon at kay Rania Wolf Hamulin Regulasyon. Keep safe kayo dyan, ano? Bagay. Kahit pala sa ketchup. Oh. Kala ko pag Popeyes, spinach. So di ba nanonood tayo dati na ano? Kahit yun sa Popeye. Si olive, tsaka si Brutus. So habang hinihintay ko yung parcel, no, magagaling sa JNT, tawag na ba JNT, no, inuwa ko sa TikTok shop ng speaker. Yung order ko ngayon deliver. So, activity namin dyan sa, sa high-rise school, mostly area. Dito sa scaffolding. Tower, mobile scaffold, deliver. Pagkain nga kayo sa HR Star ng TEI Corporation sa ayaw kami sa ano namin ang tawag dito. Ang HR, no? Sa ano kay Mama, no? Marifil Pinkian. Sa Mayochenko Tower Center ng pinanggalingan ng project. Keep safe kayo lahat dyan. Diyan kay Chris Mendoza, no? Yung safety ng Mayochenko, no? Tower Center. Tapos, si project manager namin dati na kay Sir Rodney, no, Padilla. Tsaka kay Sir Jeremiah Pagtoto sa planning department sa Mayochenko Tower Center, Makati. Dapat ng SMGC Jazz. Alam ba niyo?
Kahit hindi siya isausaw sa ano, sa gravy. Malasa yung ano. Yung manok ng Popeyes mo. Yun yung mga ano, ma-suggest ko na. Para dun sa mga nagtatrabaho. So, ang karapatan mo bilang isang kumikita na pamper mo yung sarili mo, lasapin mo yung fruit of labor mo. Huwag kang magigilty kung gumagastos ka na dito. Kung hindi mo nakakasabay yung family mo para kumain. Bali yun. Meron akong kaklaseng psychologist, no? Sabi niya sa akin, magkakaroon ka ng mental, parang may mental problem kapag gano'n ka mag-isip. Kasi bakit? Dapat ikaw mismo na kumikita, ikaw din mismo ang nakikinabang na pati una doon sa kumikita mo na para ma-enjoy mo lalo yung pagtatrabaho mo kasi pinapamper mo yung sarili mo, i-enjoy mo yung life mo. Kung ano mo yung gusto mong bilhin, may kinalaman sa mga kailangan mo. Napakahalaga mo. Kada sa sahod ka, kung di man gamit yan, pagkain, kung gusto mong pumunta ng iba't ibang place sa Pilipinas, kung gusto mong mag-travel, mag-enjoy ng life mo. Kasi tayo yung mag-decide kung paano natin pasasaya ng sarili natin, hindi natin mahanap sa iba. Basta mindsetting natin yun. Wag mong hahanapin sa ibang tao yung pagiging masaya. Mali yun. Paano kung hindi na kayo magkasama ng tao? Alala ko nung nag-abroad ako sa Saudi, pinijos kami. Sabi, mostly, yung mga hindi tumatagal sa pag-abroad, yung mga ang katuwiran, sila nag-abroad para sa pamilya. Paano kung yung asawa mo o karelasyon mo nagloko? So, doon ka bumabatay para humingi ng lakas. So, pag nagloko na, hihinto ka na kapag katrabaho. Kasi hindi na naging hindi natapad yung ano mo, original plan mo, di ba? Mali, dapat pag nag-abroad, trabaho, ginagawa mo yan para kumita ng pera. Yung pagmamahal sa pera, hindi masama yun. Ang masama doon, kung paano mo ginagamit yung pera sa maling paraan. Kahit sabihin mong parehas ka ng pagtatrabaho, pinagpawisan mo man yan, kung may magiging resulta nito, dadali mo sa beer house, dadali mo sa droga, dadali mo sa kung saan sa ang maling pagdadala, magiging mali rin yung resulta ng pagpapagal mo. Pero, katulad yung mga pari, di ba, sa Roma, natanggap nila yung mga pera nang gagaling sa mga mafia, sa mga sindikato. Kasi ikino-convert ng Papa ng Roma yung pera in a good ways. So kahit galing sa sama-sama, pero kung kinonvert mo sa tumabuti, sabi magiging mabuti resulta nun. Tama ba ako? Kaya hindi masama yung tumanggap ka ng pera na nanggagaling sa pinagugatan masamang kalakaran. I-convert mo naman siya sa mabuti. Kung galing naman sa mabuti, parehas, tapos kinonvert mo sa masama, di ba? Wala din. Hindi na magiging maganda effect yun. Times na times, ang sarap talaga nito. Wala ako tuloy naalala yung post ni Elvin Diaz sa nakalimutan yung album yung Super Proxy. Nag-collab sila ni Franz Magalona. Yung gamitin mo ang iyong bulsa para guminhawa. Napaka ano na yon. Lagi kong naalala kasi bakit. Gagamit mo lang ang bulsa mo kung may trabaho ka, kung kumikita ka. Ibig sabihin, kung may kumikita ka naman, kung gusto mong guminhawa, gumamit ka ng Super Proxy, di ba? Ibig sabihin, desisyon mo sa sarili mo kung anong makakapagpasasaya sa'yo. Pero syempre kailangan, tibol palagi may pera. Hindi pa pwede walang pera eh. Di ba? Oo, natutong tayo sa hindi kayang bilhin ng pera yung yung kaligayahan. Oo, pero ang punto ron, meron mga specific way na makakapagpaligaya ang pera. Kasi ang pera, energy yan eh. Ibibigay ng positive energy sa sarili natin. So kung wala kang pera, di ba?
bad trip ka, madalas malaman kung ano na. Ang hirap ng ano eh, ang hirap ng wala kang pera, wala kang ipon. Wala kang source of income. Kaya, kung meron tayong ano, dito, trabaho, mahalin natin yung trabaho natin. Oh. Kasi dyan magagaling yung ano yun. Diyan magagaling yung kapayapaan sa earth. Kung lahat ng tao magkakaroon ng sapat na pinagkakaitaan ng buhay, nagagalingan ng maayos at disenteng pamamaraan ng pamumuhay, mababawasan ng crime rate. Pag tumaas kasi ang bilang ng mga mahihirap at mga walang disenteng pamumuhay, ano nangyayari kung makapis sila sa patali, may nagtutulak ng droga, may nang-hold up, kung ano-anong mga criminal activity. Kaya dapat ipanalangin natin yung mga tao, no? Panalangin natin yung kapwa natin na magkaroon sila ng maayos sa pamumuhay. Huwag natin silang husgahan dahil ganito sila, ganyan sila. Wala silang kwentang tao. Ano lang. Mali yun. Panalangin natin sa Diyos na yun nga, at tayo maging maayos. Sabi nga, excuse me, turuan natin silang mangisda. Huwag natin sila bibigyan ng isda. Ibig sabihin, tulungan natin sila makapagkaroon ng trabaho, magkaroon ng wala. Yung CR, medyo luso na yun. Naman natin ito. Sakto yung tamis. Hindi siya yung matamis-tamis na nakakaumay. Sunday nila, no? Para sa akin na ano, tawag dito. Para sa akin, yung panlasa ko na ano niya. Nakuha yung panlasa ko. Sakto para sa akin ito panlasa na ano. Yan. Solid. Ayan. Ako kasi, may pagka-hyper ako pagka nakakain ako ng matamis. Kailangan ko ito sa trabaho. Saka, mas nagiging active yung ano ng utak ko pagka nakakain ako matamis. Alive na alive ako, kaso nga may kasamang kulit. Minsan, ewan ko kung kasi ako nakakapagpa-check up talaga kung talaga may ADHD ako. Pero kailangan ko malaman. Kaso siguro malalaman ko. Mga pala lahat ng mga magbabalag ko, walang edit yan. Automatic yan pag inaabot ako ng ano, mag-hyper ko pa. Walas pa yan, record, tapos upload. No? Follow nyo nga pala ako sa Eskinita sa TikTok. Spelling yung Eskinita ko, capital S-K-I-N, small letter E-A-T-A. Yung balat na malinis. Kumbaga, Eskinita, malinis na balat. Pero sa Tagalog, makipot na daanan yun. Legendary lang nakakaalam nun. Isang malinis na balat na makipot. Okay ba yan? Kung doon sa mga legendary, ito si Joey De Leon sigurado, no? Shoutout kay Joey De Leon ng Gabber Cards Voice na. Alam na alam ni Joey De Leon yung ibig ko sabihin. Yung Eskinita na yan. Legendary yan. Bilig din gumawa si ano nang salita ng mga triple meaning, double meaning. Gano'n ka ano. Sarap. Shoutout nga pala kay ano, kay Miss
Shirin Rose Wisco Postcard doon. Nandiyan sa IPP Singapore na. Malapit na tayo mag-meet. Naipon na ako, no? Makakapag-invest na ako sa business na sinasabi mo. Yung BIR, meron na rin ako yung tax, no, na para sa requirements. Hopefully, no, makasama natin yung owner ng Underground Battle Mixed Martial Arts, GBMMA. Shoutout nga pala kay sa owner, CEO ng si Mr. Abadilla, Ferdinand Abadilla Monsayak, no? Siya nag-sponsor ng damit ko, no? At sinabi niya na meron pang kasunod yun. Kailangan ko na lang pick upin doon sa headquarters ng UGBMMA. Panalo. Saka nakita ko yung Shepherds. Para sa susunod na event, no, kung magiging round girl ulit si Monica Queen, no? Si Monica Queen ba yun? Kumanta ng ka-gold. Papahotograph ako ron. Grabe. Lumawag ah. Bear month ngayon, no? Naamoy ko na yung simoy ng Pasko. Naalala ko nung Pasko kami sa Saudi nun. Grabe. Kahit Pasko, nagtatrabaho ka. Anong puwang din yung tanggalin natin to. Tanggalin natin to. At pala kayo kami. Walang tagal ko na pagkapain. Hanggang
Lemonade. Opo. Magulat. Pagsukaan na kayo uminom. Food trip naman kayo, di ba? Tikman natin yung iba't ibang kayang i-offer ng mundo. So, susi talaga dyan, magkaroon tayo ng pamatagalang trabaho, di ba? Diba? Ulit tayo.